Walang kawala sa malaimpyernong apoy ang tumpok-tumpok na bahay sa Isla Puting Bato. Kahit saang direksyon, ang mga tao nagkukumahog na apulahin ang sunog. Sa lupa, todo buga ng tubig ang mga truck ng bumbero. Sa himpapawid, makikita ang mga helicopter ng Philippine Air Force na nagbubuhos ng tubig. Sa dagat naman, kanya-kanyang higop ng tubig ang mga fireboat ng Coast Guard para maiakyat sa mga helicopter. Nagmistulang mga langgam ang mga taong nagsisiksikan sa mga kalsada. Marami sa kanila, buhat-buhat ang kanilang mga naisalbang gamit. May ilang masuswerteng nakapag-arkila ng kariton, kaya maraming gamit na nailabas. Pero ang iba, walang nabitbit, tulad ng tinderang si Annalyn. Mga gulay namin, iniwanan ho namin kasi sabi ho may sunog. Takbo kami rito, napakasakit po. Sobrang hirap ng buhay ngayon, tapos nasunugan ka pa. Wala na, hindi na namin alam kung saan kami hugot ng lakas. Si Cristina naman, unang inilabas sa kanilang tahanan ang dalawang anak na nasa murang edad. Pero sa tindi ng sunog, wala na siyang nabalikang mga ID at papeles. Iisip ko rin nga po kung ano po yung ipapakita ko sa kanila. In case na magbibigay man po sila sa amin ng tulong po. Ilan lang sila sa mahigit 2,000 pamilyang apektado ng sunog. Nasa 1,000 bahay ang natupok at umabot na sa 3,2 milyong piso ang tinatayang pinsala. Pasado alas 8 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Lumaki ang sunog dahil dikit-dikit ang mga bahay at yari pa sa yerot kahoy. Pagsapit ng tanghali, lampas 30 na ang mga truck ng bumberong kailangang umaksyon. Pero hindi na bago sa Isla Puting Bato ang sunog. Nitong Abril lang nang maabo ang 2 purok sa lugar. Nasa 1,000 pamilya ang apektado noon. Same factors kasi di naman Wala ngayon ang kalbaryo ng mga residente dahil kagagaling lang nila sa masungit na panahon.